Jesus aming Diyos at tagapagligtas, ako'y namamaha sa iyong kabutihan. Pinasan mo sa iyong likuran ang aming sakit at kasalanan, at doon sa krus ako'y pinalaya. Lahat ay luluhod, lahat magpupuri sa pangalan ni Jesus. Panginoon aming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati't pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan, o sa'yo ang lahat ng papuri. Jesus aming Diyos, dakila kang tunay. Ang leyon ng Huda, Kordero ng Diyos, simula't katapusan. Lahat ay luluhod, lahat magpupuri sa pangalan ni Jesus. Panginoon aming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati't pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan, o sa'yo
Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, aming Diyos na mabuti, aming Diyos na hindi nagmamaliw, aming Diyos na hindi nagbabago. Kami, O Diyos, ay lumalapit sa inyo, nagbabalik, Panginoon, ng mataas na papuri at pagdakila, sapagkat Ikaw lamang ang kinikilala namin, Diyos na buhay, Panginoon, ang maghari noon, ngayon, na magpakailanman. Nagpapasalamat po kami dahil meron kaming kalayaan at pribilehiyo, O Diyos, upang sambahin ang iyong dakilang pangalan. Nawa Diyos, maluwalhating inyong dakilang pangalan sa umagang ito. Sa lahat ng aming mga papurit awitin, Panginoon, na patuloy naming aawitin para sa inyo. Nawa Diyos, maihayag po ang inyong kadakilan at ang inyong kaluwalhatian. Ikaw lamang, O Diyos, sa aming sasambahin. Ikaw lamang maghahari, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papurit, parangal at pagdakila. Sa tanging pangalan lang amang po na aming Panginoong si Jesus. Amen. Ang sabi po sa awit, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya at kagandahan ay sa templo mamamastan. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay nagsama-sama upang sambahin ang kanyang dakilang pangalan. So sa oras po na ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo ay tumayo. At tayo po ay umawit ng mga papuring awitin sa ating Panginoon. Ang mga aawitin po natin ngayon ay medyo na noon pa pong mga awitin. Pero alam ko po na ang lahat tayo ay maaari at kaya nating sumabay. Ating pong ipahayag sa pamamagitan ng ating mga bibig ang ating pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pag-awit. Alalahanin po natin ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos at ang kanyang mga dakilang gawa at tayo po ang mga puso natin ay mapuno ng pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay sabay-sabay na umawit ng mga papuring awitin sa ating Diyos. O dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin.
dakila ka, O Yahweh. Karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang salin lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang magawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at ang pagdakila ipapamarita. Sa saysayang gawa mo nakahanga-hanga. Wala nang hihigit sa kaluwalhatian mo. Sino ba ang mapantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo. Kailanman, O Jesus, dakila ka. Oh, Jesus, dakila ka. Luwalhati, haleluya. Oh, Jesus, dakila ka. Luwalhati, haleluya. Minsan pa po ating awitin, wala nang hihigit sa kadakilaan ng Diyos. Wala nang hihigit sa kaluwalhatian mo. Sino ba ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo. Kailanman, Jesus. Oh, Jesus, dakila ka. Luwalhati, haleluya. 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 Papuri ko ibibigay mo ang lakas iaalay sa iyo, Jesus. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, dakila ka. Luwalhati, haleluya. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Panginoong Heso Kristo. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, at wala nang papantay sa iyo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na ito, na kami sa pamamagitan ng inyong biyaya ay malaya na nakakaawit at sumasamba sa inyo, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, punuin mo ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip ng pagsamba at papuri sa iyo, O Diyos, at maipahayag namin ito sa pamamagitan po ng aming mga labi, sa pamamagitan po ng aming mga awitin. Ikaw ang Diyos na banal, Ikaw ang Diyos na totoo, Ikaw ang Diyos na walang hanggan. At ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang namin iniaalay, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Ako'y namamangha
San mo sa iyong likuran ang aming sakit at kasalanan, at doon sa krus ako'y pinalaya. Lahat ay luluhod, lahat magpupuri sa pangalan ni Jesus. Panginoon aming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati't pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan, o sa'yo ang lahat ng papuri. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Jesus aming Diyos, dakila kang tunay. Ang leyon ng Huda, Kordero ng Diyos, simula katapusan. Lahat ay luluhod, lahat ay luluhod, lahat magpupuri sa pangalan ni Jesus. Panginoon aming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati't pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan, o sa'yo ang lahat ng papuri. Panginoon aming Diyos, Panginoon aming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati't pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan, o sa'yo ang lahat ng papuri. Ang iyong kaharian, ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sila. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Walang papantay sa'yo. Ang iyong kaharian, ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sala. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos,
Diyos, Ikaw ay banal, Ikaw ay makapangyarihan, at Ikaw ay karapat-dapat na alayan ng papuring awitin. Panginoon, ang aming mga labi, Panginoon, na inaalay namin sa inyo ang aming mga awitin, Panginoon. Sa inyo lamang namin iniaalay sapagkat kayo ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa iyo ang kapurihan ng karangalan, ang kapangyarihan, magpasawalang hanggan. Purihin ka, Panginoon. Sa pangalan mo lamang ito po ang aming dalangin, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari po ba nating palakpakan muli ang ating Diyos? Papuri po sa ating Panginoon. Makakaupo na po tayo. Naanyahan po natin yung ating mga kids na pumunta po dito sa harap.
Sige po, sama-sama po natin silang ipanalangin. Let's pray. Aming dakilang Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. At patuloy po kami nagpapasalamat dahil meron pagkakataon ng mga batang ito upang makarinig muli ng iyong salita. Samahan niyo po, Panginoon, sila sa kanilang pag-aaral ng salita. Kayong patuloy na mangusap sa kanilang mga puso at sa kanilang murang edad, O Diyos, ay patuloy nila kayong makilala. At sa patuloy na kanilang paglaki, Panginoon, makatulong ito upang magkaroon sila ng banal na takot sa inyong Diyos. Kilalanin kanila na kanilang Diyos at tagapagligtas. Pinagpapasalamat din po namin ang aming mga kapatid na patuloy niyong ginagamit sa pangunguna sa kanila. Sila din, O Diyos, ay bigyan ninyo ng karunungan at kagalakan, Panginoon, sa pagtuturo sa mga batang ito. At yamang alam namin, Panginoon, na sa kanilang mga buhay ay patuloy kayong naghahari at patuloy na naluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa diwa ng pananalangin. Atin pong ilapit ang ilang kahilingan ng ating iglesia. Una po, let's pray for our TCBC pastors, elders, and leaders, and also for our Tarlac District pastors. Guidance and wisdom for our Bible studies and ministry leaders. Maging yung ating pong church annual planning this coming November 22, 2025. Ay ilapit po natin at bigyan ng karunungan ng bawat isa para po sa darating na taon. At panghuli po, patuloy po nating idalangin din ang ating bansa. Sige po, tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Diyos. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at tumutulog. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa kalayaan na meron kami at pribilehiyo na makalapit sa inyo ng sama-sama. Alam namin, O Diyos, na kayo ang Diyos na may likha ng bawat bagay dito sa mundo at kayo ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya kami, O Diyos, ay umaasa at patuloy na nananalig, Panginoon, ng lahat ng aming naidulog sa inyong harapan na inyo pong tutugunin ayon sa inyong plano at kapanahunan. Salamat po dahil meron kaming Diyos na buhay at meron kaming Diyos na aming maaasahan at meron kaming Diyos, Panginoon, na tutugon sa aming mga panalangin. Salamat po sa inyong pong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa iyong wangis. Sinag ni Kristo'y mahayag ngayon sa pag-ibig at sa pananalig. Tupin sa amin iyong luwalhati, lahat para sa iyong luwalhati. Turuan mo, Panginoon, ng pitatan at kapakumbaba. Suriin aming isipan sa lingningan iyong kapanalan. Ang pananalig namin itaas, iyong kalinganan aming mamalas. Wika mo, di nabibigo, pagtagumpayan sa aming puso. Mangusap ka, Panginoon, ang layunin mo sa aming paabot. Katotohanan mong sadya, di magmamaliw, nawa'y malaman. At sa biyaya mo ay titindig kami mananalig. Mangusap ka hanggang lahat, walhati sa iyong pangalan. Naanyaan po natin ang bawat isa na tumayo po para po sa pagbasa ng salita ng ating Diyos. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa aklat ng Malakias, chapter 3 verses 16 hanggang chapter 4 verses 6. Ulitin ko po, sa aklat po ng Malakias, chapter 3 verses 16 hanggang chapter 4 verse 6. Kung nandyan na po kayo, samahan niyo po ako sa pagbasa. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging aking sila, sabi ni Yahweh ng makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila, tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno, tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin, ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw, at ang sinag nito ay magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Sa araw na ako'y kumilos, magtatagumpay kayo laban sa masama, at sila'y tatapakan ninyo na parang alabok, sabi ni Yahweh.
Alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautosang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Kung hindi, mapipilitan ako magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo makaupo. Sound. Sound check. Magandang umaga po. Tayo pong lahat ay manalangin. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, aming Ama, at nagpapasalamat sa oras na ito na kaloob mo sa amin. Nawa, O Diyos, ay mangusap ka sa amin, samahan mo kami. Nawa, ang salita mo lamang ang aming marinig. Nais namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan na ay maitaas at madakila ka sa pagpapahayag at pagtanggap ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kung magkakapareho po tayo, ay malamang napapagod na tayo sa pag nagbubukas tayo ng ating social media dahil sa mga kasalukuyang pangyayari na nakikita natin sa ating lipunan po ngayon. Ano po? At siguro po naging gasgas na rin dito sa pulpito natin na naririnig natin na ang kasamaan na dati kinahihiya ng tao ay ngayon ay pinagdiriwang na. At madalas po, ang gumagawa ng mali ay minsan sila pa ang umaasenso na nakikita natin. Imagine lang po natin, sa 1 bilyong piso na ninanakaw ng isang tao sa isang taon, ito po ay katumbas ng 2.7 million per day. Imagine po natin yon. Ilan po sa atin ang nakakakuha ng annual income na 2.7 million? Malamang wala po sa atin ang nakakakuha ng ganun. Pero sa mga taong makasalanan, isang araw, ganun kadali. At nakikita natin, namamayagpag at hindi napaparusahan. Naiisip po natin yon. At malamang sumasagi sa isipan natin yon. Kung titingnan natin ng mga salita buhat kay Haring David, similarly yan ang sinabi niya. Sa taong mayabang ako'y naiinggit nga. At sa biglang yaman ng mga masama, ni hindi nagdanas ng anumang hirap. Sila'y masisiglat, katawa'y malakas. Di tulad ng ibang naghihirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Ang pagmamalaki ay kinikwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masasama rin ang mga nasa isipan. Mga ibang tao'y pinagtatawanan ang yayabang nila. Ang layon sa buhay ay ang pang-aapi sa kapwa't nila lang. Kung titingnan po natin, ano ba ang pinagkaiba o ano ba ang perks ng pagiging matuwid sa panahon ngayon? Sasabihin ng iba parang walang pinagkaiba. Ang daming dinanas nating kalamidad dito. Kahit ang tahanan ng mga matuwid ay nilulubog din, di po ba? Kahit ang mga matutuwid ay nagkakasakit. Minsan, ang makasalanang maraming pera, mas maganda pa ang kalagayan kaysa sa taong matuwid. Yan po marahil ang iniisip po natin minsan at ng ilan din. At yan din ang naging hinaing ng bansang Israel sa Diyos sa panahon ni Malakay. Ang sabi nila, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. It is futile to serve God. What do we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? Nakita nila ang nangyayari sa kanilang lipunan at ang sabi nila, anong pinagkaiba ng masama sa matuwid? Ito po ay napakasakit na paratang sa Diyos. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan natin itong panghuling bahagi ng aklat ni Malakay. At makikita natin at nawa ay mapalalahanan tayo that God's justice never fades. Hindi nawawala, hindi nababawasan o nagkukulang ang Diyos, ang katarungan
ng Diyos. Nung nakaraang mga linggo po ay nabigyan po tayo ng comprehensive overview ni Tito Ray sa aklat ni Malakay. Napalahanan tayo to fear the Lord because He is holy. And since He is holy, He demands holiness from His people as well. Kung titingnan po natin yan, yung buong aklat, sabi nga po ni Tito Ray, ito ay disputation style o parang courtroom na merong plaintiff, ang Diyos, o yung nagsasakdal, at nandyan ang bansang Israel na nasasakdal o defendant. Maraming issues or indictment o disputes ang nakita natin sa aklat ng Malakay. Ang sabi ng Diyos, I have loved you. Sabi ng bansang Israel, how did you love us? Imagine, ang bansang Israel na nagtatanong kung paano sila inibig ng Diyos. Nakita po natin na all throughout the history of Israel and yung pagliligtas ng Diyos sa Israel, nakita natin ang kamay ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos. And here goes the Israelites at this point. Paano mo kami inibig? Sabi nila sa Diyos. Ang sabi ng chapter 1 verse 2, paano niyo pinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Ang sabi ng Diyos, hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang salinlahi. So that's the love of God. Pinapakita ng Diyos na minahal sila ng Diyos at pinagdududahan ng bansang Israel ang pagmamahal na ito. Hindi lang po yun, binanggit din ng Diyos ang pag-desecrate ng bansang Israel sa pangalan ng Diyos. Supposedly, alam ng lahi ng mga pari na banal ang kanilang tungkulin. Ngunit sila mismo ang nagbibigay ng karumihan sa pangalan ng Diyos. Sabi sa chapter 2 verse 7, for the lips of a priest ought to preserve knowledge, because he is the messenger of the Lord Almighty, and people seek instruction from his mouth. Supposedly, that's the duty of the priest. But you have turned from the way, and by your teaching have caused many to stumble. You have violated the covenant with Levi, says the Lord Almighty. And patuloy na nagpe-present ang Diyos. Nagbibigay ng issue. Pinapakita ng Diyos ang kanyang issue sa bansang Israel. Binanggit din ng Diyos ang issue ng impurity. Dahil kung maalala natin, na pag-aralan natin, na nagkaroon sila ng kasunduan na hindi makikipag-asawa sa mga dayuhan. Pero nagpatuloy pa rin ang bansang Israel sa kasalanan ito. So patuloy na dispute between God and Israel sa Book of Malachias. At ito pong huling paratang ng Israel. Ito ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Ito ang focus po natin ngayon. Ang sabi ng bansang Israel, it is futile to serve God. Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Chapter 3, verse 14. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa Kanya? Sa Kanyang mga utos o sa mga pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi ba't hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan? Ngunit hindi sila pinaparusahan. Grabing observation po at grabing claim sa harapan ng Diyos. Imagine po natin, dispute ito ng Diyos at ng bansang Israel. At para siyang dalawang pangkat, parang dalawang pangkat. Pinapakita ng Diyos ang kanyang case, sumasagot ang kabilang pangkat ng kanilang question about the integrity ng sinasabi ng Diyos sa kanila. And imagine natin, there goes this small group of people. Siguro nasa sulok sila. At kapag nagpe-present ang Diyos ng kanyang truth, sinasabi nila, tama, alam namin, mahal kami ng Diyos. Alam namin na dapat banal. Hindi dapat dudungisan ang pangalan ng Diyos. Pero sa tuwing sumasagot siguro ang bansang Israel, napapaisip din sila, oo nga no. Pero sa tingin ko po, mukha lang kung paiiralin natin ang ating imagination. Parang sinasabi ng pangkat na ito, simula nung unang issue, sige kayo nang mag-usap dyan, basta wag nyo na lang kaming isali sa usapin na yan.
Pero this particular verse, chapter 3, verse 14, napunta ang spotlight sa pangkat na ito. Walang pinagkaiba ang mga naglilingkod sa Diyos. Walang pinagkaiba ang mga matutuwid at mga makasalanan. Sa katunayan, mas mainam pa ang kalagayan ng mga makasalanan. Doon, pumasok sa scene ang pangkat na ito. Ang grupo ng mga Israelita na nanatiling tapat sa Diyos. At tignan po natin ang verse 16. Then those who feared the Lord talked with each other. Nung narinig nila ang pag-uusap na yon ng Diyos at ng bansang Israel, oo nga no. Bakit parang ganun nga? Bakit parang tama nga? They talk with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them, just as a father has compassion and spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. So makikita po natin, habang nagreklamo ang bansang Israel sa Diyos, habang pinagdududahan ng bansang Israel ang integrity ng Diyos, merong nananatiling tapat sa Diyos na nakikinig sa pag-uusap na yon. And then, pagkatapos nag-usap-usap sila, narinig sila ng Diyos, napansin sila ng Diyos at tinatandaan sila ng Diyos. Minsan po, tingin natin hindi nakikita ng Diyos. Minsan, akala natin hindi nakikita ng Diyos ang pagpapagal ng mga taong naglilingkod sa Kanya. Minsan, siguro tingin natin hindi nakikita ng Diyos ang kasamaan na patuloy na naghahari sa lipunan natin ngayon. Nasaan ang katarungan? Siguro tinatanong po natin yan. Pero makikita po natin, tandaan natin, hindi nakakalimot ang Diyos. Hindi nakalimot ang Diyos sa bansang Israel. Hindi nakakalimot sapagkat hindi nagbabago ang Diyos. Siya mismo ang nagsabi, I, the Lord, do not change. Ang sabi ng Hebrews chapter 6, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him, as you have helped His people and to continue to help them. So mga kapatid, meron pong pinagkaiba ang masama at ang matuwid. Minsan iniisip lang natin kapag tinitingnan lang natin on the surface level, akala natin walang pinagkaiba. Siguro ang nakikita nating pagkakaiba ay yung pamamayagpag ng mga taong masasama. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, and you will once again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. So mali po pag iniisip natin na pare-parehas lang naman ang taong masama at ang taong matuwid. Darating ang panahon, makikita natin ang pinagkaiba ng masama at matuwid. Makikita natin na magniningning at katarungan ng Diyos sa matuwid laban sa masama. Darating ang Panginoon, ang panahon. Kaya tandaan po natin, ngayon pa lang, gumawa na tayo ng decision. Let us come to God. Minsan yan po ang naghihinder sa iba kung bakit hindi sila lumalapit sa Diyos. Dahil nakikita nila, upon observation, na pare-pareho lamang ang nangyayari. Minsan, laging dehado pa ang mga taong matutuwid. Minsan, laging dehado pa. Napapagod lang naman ang mga naglilingkod. Ako na hindi ako naglilingkod, mas marami akong panahon. Yan ang iniisip natin, pero mali po na isipin na pareho lang ang matuwid at masama. Kaya ngayon pa lang, you should make a decision to come to God. Because one day you will see the difference, the distinction between the righteous and the wicked. One day. At huli na kapag makikita mo ang pagdating ng panahon na yon, huli na upang gumawa ka ng decision. So come to God right now. Mali rin kung iisipin natin na walang pinagkaiba kung naglilingkod ako at hindi.
Huwag pong tumigil sa paglilingkod ang mga naglilingkod na. Ngayon, alam po natin ang concept. Sa harapan ng ating mga employer, we put the best foot forward, di po ba? Sa pag-aaral natin, best foot forward lagi. Samantalang alam naman natin na baka hindi naman mapansin ang ating pagpapagal. Pero meron pangako ang Diyos na pagdating sa mga naglilingkod sa Kanya, natatandaan niya, hindi nakakalimot ang Diyos. So mali po pag sinasabi natin na hindi ka na maglilingkod kasi parehas lang. Diyan po pumapasok ang kompromiso di po ba? Diyan nag-i-start ang compromise. Once na tinanggap natin, pareho lang ang masama at matuwid. Pareho lang na maglingkod at hindi maglingkod. Then, unti-unti, nag-a-adjust ang kaisipan natin hanggang dumating na sa point na nakita natin ang sarili natin, hindi na tayo naglilingkod. At wala na tayong ugnayan sa Diyos. Sapagkat tinanggap natin na parehas lang. Pero hayaan pong mapaalalahanan tayo sa umagang ito, hindi po parehas ang matumid sa masama. Hindi parehas ang naglilingkod sa Diyos sa hindi naglilingkod sa Diyos. Once again, one day we will see the distinction between the righteous and the wicked. Those who serve God and those who do not. Therefore, huwag po tayong manghinawa sa ating paglilingkod. Huwag po tayong manghinawa. Mukhang minsan nararanasan natin napapagod tayo. Minsan nararanasan natin burnout. Pero nararanasan din po natin yan sa trabaho natin. And we will not be honored and glorified sa ating mga trabaho kahit anong gawin natin dyan. But God, ultimately, the most important thing, that God knows and He will never forget the labor we put sa ating paglilingkod sa Kanya. He will never forget. So why not put the best foot forward? Since di naman kinakalimutan ng Diyos yan. Since recorded ito, recorded ng Diyos, ultimong maliit na bagay, even the most menial task, hindi nakakalimutan ng Diyos, why not serve Him? Di po ba? Why not pursue the Lord relentlessly, knowing that God never forgets. God's justice never fades. Yan po ang pag-asa ng mga mananampalataya. At ang bawat sino mang dumaranas ng pasakit o kawalan sa atin sa panahon ngayon. Minsan, humanly speaking, nalulusen na pang ating grip madalas po, di po ba? Pero yan ang pag-asa na alam natin na hindi nakakalimot ang Diyos. At yung statement na one day, we will again see the distinction. Serve the Lord, and let us wait for that day. That day when we will see the distinction between those who serve the Lord and those who do not. We can hold on to that truth. We can hold on to that promise. And nawa ay hindi po tayo manghinawa sa ating pagpapagal at paglilingkod sa Diyos. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Going back to Malachi chapter 4 verse 1, surely the day is coming, it will burn like a furnace. All the arrogant and evildoer will be stubble. And the day that is coming will set them on fire, says the Lord Almighty. Not a root or a branch will be left to them. But for you, who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic like well-fed calves. Then you will trample on the wicked. They will be ashes under the soles of your feet on the day when I act. Mga kapatid, God's justice never fades. And He will judge the wicked. And He will vindicate the righteous. Narinig na po natin yung dreadful day of the Lord as described by Joel.
At nakita natin na nakakatakot ang pangyayaring ito. The Lord thunders at the head of His army. His forces are beyond number, and mighty is the army that obeys His commands. The day of the Lord is great. It is dreadful. Who can endure it? Wala pong makakatakas sa paparating na araw ng paghatol ng Diyos. Sinabi rin po yan ni Malachi chapter 3, verse 2. But who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears? For He will be like a refiner's fire or a launderer's soap. Nabanggit po natin last time na merong dahilan ng bawat isa na matakot sa araw ng paghatol ng Diyos. Siguro po hindi natin maunawaan ang kakilakilabot na araw na iyon. It's not even comparable sa mga calamities na naranasan natin. Nung last time, yung recent typhoon na naranasan po natin, yung Uwan, pinapatulog ko si Tommy nung gabing yun, pero natatakot siya dahil malakas ang hangin. Pero that time, alam po natin na panandalian kasi natatrack natin eh. Alam natin na at this point, aalis din ang bagyong ito. But one day, imagine po, there will come a time, 100 times or maybe 1,000 times more dreadful than any of the calamities we've faced. But that time, it precedes the coming of the Lord. It will precede the coming of the Lord, na kung saan wawasakin niya ang bawat isang walang ugnayan sa Diyos. Yan ang nakakatakot na katotohanan na darating sa mundong ito. It will come. We have the reason, meron tayong mga dahilan to be afraid of that day. Generally, all people. But we have a relief sa time na ito. Ang sabi po ni Paul sa Thessalonians chapter 1, 2 Thessalonians, God is just. He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might on the day He comes to be glorified in His holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes you because you believed our testimony. Purihin po ang Diyos sa kasiguraduhan meron ang bawat mananampalataya. Hindi po natin kinakailangan pagdudahan ang kaligtasan na meron ang bawat isang nananampalataya kay Kristo. We can hold firmly po sa pangako na yon na we will be secured. We will be secured. That is the time na makikita po talaga natin yung sinasabi ng Diyos sa Malakay that we will see the distinction between the righteous and the wicked. Bigay na natin po sa kanila ang sanlibutang ito. Ibigay na natin sa mga makasalanan ang pamamayagpag sa sanlibutang ito. Pero darating ang panahon, makikita nila sa sarili nilang mga mata ang katarungan ng Diyos na magniningning sa mga matutuwid na nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sabi ni Paul sa Romans chapter 8, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon.
God's justice never fades. He will judge the wicked. To simplify, darating po ang Panginoon upang hatulan ang walang ugnayan sa Kanya. Darating ang Panginoon para sa paghahatol ng mga taong walang ugnayan sa Kanya. So again, andyan ang pagtawag ng Diyos, come to God. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yes, God's justice never fades. Darating siya at hahatulan ng mga makasalanan, ngunit ililigtas niya ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Yan ang katotohanan na panghahawakan natin ngayon pa lang. Moving forward po sa verse 5. See, I will send the prophet Elijah to you before the great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents, or else I will come and strike the land with total destruction. Sabi po ng Tagalog, ngunit bago dumating ang kilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak, kung hindi mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang iyong bayan. Kung titignan po natin ang katotohanan ng pahayag na ito, masasabi natin, God's justice never fades. He still calls people to repentance. Nagtatawag pa rin po ang Diyos sa mga tao upang makapagsisi at makalapit sa Kanya. Ang nabanggit po na promise Elijah dito ay na-fulfill through John the Baptist. Sabi po ng salita ng Diyos sa Matthew 17, the disciples asked him, why then do the teachers of the law say that Elijah must come first? Jesus replied, to be sure, Elijah comes and will restore all things. But I tell you, Elijah has already come, and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. In the same way, the Son of Man is going to suffer at their hands. Then the disciples understood that he was talking to them about John the Baptist. Kung titignan po natin si John the Baptist, ano po ang pangunahing mensahe na ipinapahayag ni John the Baptist? Matthew chapter 3, verse 1. In those days, John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. So repentance, there is a call to repentance. Ang naging mensahe po ng mga propeta noon pa man, ang pinag-aaralan natin sa mga major and minor prophets dito, nakikita natin ang lumulutang na mensahe ng mga ito, ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Ang sinasabi, ito ay pagtawag ng Diyos sa bansang Israel sa mga makasalanan to come and repent. After 400 years of silence, dumating si John the Baptist, same pa din ang message, repent. Nung tinanong si Peter, nung nag-preach siya, anong kailangan naming gawin? Because sabi ng Biblia, nung nag-preach si Peter, they were pierced to the heart. And they asked, what shall we do then? Ang sabi ni Peter, repent and be baptized. Hindi pa rin po nagbabago ang pahayag ng mga mananampalataya ngayon. Hindi pa rin po nagbabago ang pagtawag ng Diyos sa sanlibutan ngayon. Tinatawagan pa rin po ang bawat isa na magsisi sa mga kasalanan. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Siguro binabrush off natin yan kasi sinasabi nga natin, pareho lang naman. Kung paniniwalaan ko na ang Panginoong Jesus ay tao, paniniwalaan mo ang Panginoong Jesus ay Diyos, paniniwalaan mo si ganito ang tagapagligtas, paniniwalaan mo na pwedeng panalangin ang ibang tao para ikaw ay maligtas. Parehas lang iniisip natin. Pero if you look at the consistency of the Scriptures, very narrow ang daan patungo sa kaligtasan. You can break all beliefs.
Sirain na po natin ang lahat ng paniniwala na nalaman natin na minana pa natin sa mga ating mga magulang. Na yung kinagisnan na pananampalataya o relihiyon na sinasabi natin, we can break all those things. We can narrow down because walang relihiyon na pinag-uusapan pag ang usapin ay ang kaligtasan. Malinaw na mula noon tumatawag ang Diyos sa mga tao upang magsisi sa kanilang kasalanan. Ito ang naging mensahe ng Panginoong Yesus. Ito ang naging mensahe ng mga alagad ni Kristo. Ito ang mga mensahe ng mga naunang mananampalataya sa atin na dumanas ng pag-uusig at pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Dumaan ang panahon, nagkaroon ng acceptance sa iba't ibang lugar at ito pa rin dapat ang mensahe ng iglesia ng Diyos, ng mga mananampalataya. Bakit po parang nagkaroon ng ibang branch ang mensaheng ito? Pwede po nating i-narrow down into this one truth. Repent, and come to God. Because one day you will see the distinction between the righteous and the wicked. At ang batayan ng pagiging matuwid at masama sa araw na iyon na hindi ang kahit anong ginagawa ng tao. Minsan iniisip natin that we can earn righteousness. But on that day when the Lord will separate the righteous and the wicked, it's not human or our righteousness ang titignan ng Diyos, kundi ang katarungan at katwiran ni Kristo na ibinibigay sa sino mang nananampalataya sa Kanya. That's why there is a difference po sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. At nakita natin, may pinagkakaiba ang mga naglilingkod sa Diyos at ang mga hindi naglilingkod sa Diyos. Nais po ng Diyos na ang lahat ay maligtas sa paparating na kapahamakan. Kaya habang nakapataw na ang judgment sa makasalanan, still the hand of God is extended towards those na wala pang ugnayan sa Kanya. We have to reach out. We have to come. Hindi po natin nais na tayo po rito sa lipunang ito ay uma-attend lang sa atin. At once na makita natin yung distinction between the righteous and the wicked, hindi natin nais na yung iba nandito, yung iba nandito. Ang dalangin po natin sa bawat isa sa atin, na once na makita natin ang pinagkaiba ng matuwid sa masama, lahat tayo sama-sama. Kaya po ang nais natin, kaya tinatawagan ng bawat isa, matanda, bata, babae, lalaki, kahit sino po sa atin, let us come to God. Sa mga wala pa pong ugnayan sa Diyos, come. Come. We will see the distinction between the righteous and the wicked. Kaya, una-una, maging masipag po tayo sa ating paglilingkod. At magtiwala tayo na hindi makakalimutan ng Diyos ang ating pagpapagal. Pangalawa po, si Kristo ang ating tagapagligtas. Si Kristo ang tagapagligtas ng sino mang nananampalataya sa Kanya. Sa bawat isang nananampalataya kay Kristo, maghari nawa ang kapayapaan at kapanatagan na kahit anuman po ang pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, hindi magbabago. Alam natin ang katotohanan na walang anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya maghari po nawa ang kapayapaan at kapanatagan sa sino man ng pay-ugnayan sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At panghuli po, patuloy nating ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ililigtas ng sino mang nananampalataya. So kung wala pa tayong ugnayan sa Diyos, tinatawag po namin kayo na lumapit sa Diyos at magsisi sa ating kasalanan. And once
again, when we are frightened, or minsan when we are tired or confused, let us hold more firmly and let us remain faithful because God's justice never fades. He remembers, He will judge the wicked, but He will vindicate the righteous. So the righteous are secured. And finally, for those who do not have connection with God, hanggang ngayon, He is still calling you to come to Him. So please, come to the Lord. Tayo po ay lumapit sa ating Diyos sa panalangin. Habang po tayo ay nanalangin, ay hayaan niyong basahin kong pahayag ni King David dito sa same chapter na kung saan ipinahayag niya ang kanyang observation sa pamamayagpag ng mga makasalanan. Ito ang conclusion niya. After thorough search and after looking unto God, ang sabi ni David, "Yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds." Tayo pong lahat ay manalangin. We thank you, Lord, for the reminder na hindi ka nagbabago sa amin. Salamat po sa salita mo at sa kasiguraduhan na meron ng bawat isa sa amin. Inilalapit namin ang aming mga kapatid na nanghihina, napapagal. Hayaan mong mapaalalahanan sila sa katotohanan na hindi ka nakakalimot sa iyong pangako sa bawat isa sa amin. Inilalapit namin sa inyo ang mga kasama namin na wala pang ugnayan sa Diyos. Nawa, O Diyos, ay hubugin mo ang kanilang puso at isipan, mangusap ka sa kanila, at hayaan mo na tumugon sila sa mabuting balita ng kaligtasan. Dahil darating ang panahon na makikita namin ang pinagkaiba ng matuwid at masama. At nais namin na kaming lahat ay sama-sama na kung saan ang katarungan mo ay nagniningning sa amin dahil ginawa mo kaming matuwid sa inyong harapan. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. He who began a good work in you He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. If the struggle you're facing is slowly replacing your hopes with despair, oh, the process is long and you're losing your soul in the night.
his treasure, and he finds his pleasure in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started